Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Tinawagan ni Zoe ang tunay niyang ama na si Carlos upang magsumbong na nai-stress na nga daw siya dahil sa ginagawa ng mommy niya na pagkidnap kay Lolo Pepe, at pati ba naman si Annalyn ay dumadagdag pa daw sa problema niya. Pagkatawak nga kasi nito ang telepono niya na naglalaman ng mga conversations hindi lang nilang mag-ina kundi pati na rin itong si Carlos. At sa oras na mabuksan na ito ni Annalyn at mabasa na niya ang mga ito, ay wala nang kawala ang mga loko-loko. At dahil lang bumag nga na si Carlos ang tunay na ama ni Zoe, kaya't hindi rin naman siya papayag na hindi gagawa ng paraan para malusutan at mapaabswelto itong anak niya. Sinabi niya nga sa bruha na wag daw itong mag-alala pagkat gagawa daw siya ng paraan. Ano na naman kayang kalokohan ang balak gawin itong kumag na doktor? Alas lahat na lang talaga ay kumakampi dito sa mga masasama. Kunting-kunti na nga lang at paghihinalaan ko na rin itong si Direk. Kung hindi nga lang nalaman ni Annalyn na may pinaplano na naman si Moira dito kay Lolo Pepe, ay talagang mapapaisip na rin ako na ang bias talaga ni Direk ay sa mga masasamang tao katulad nila Moira. Samantala, speaking of Moira, na itanong nga ni RJ kay Giselle kung ano naman daw kaya ang dahilan ng asawa niyang loka-loka kaya niya dinukot itong tatay nila. Sagot naman ni Giselle na malamang na naghihiganti ang asawa niya dahil mula nga sa pinakamataas na posisyon sa Apex na CEO ay isang sampal sa kanya yon na bigla na lang siyang ginawang janitress ng pamilya Tanyag. Pero ngayong alam na nga ng mga Tanyag na si Moira talaga ang may kagagawa ng pangingidnap sa matanda at kasangkot rin si Zoe, hindi na sila mahihirapan pang matunton kung saan ba talaga dinala ang matanda. Pagkat panigurado na pipilitin ni RJ na paaminin ang peke niyang anak na si Zoe, pipilitin rin na makipagtulungan sa kanila pang hindi siya tuluyang itakwil nito. Samantala, kaalinsunod ng pagkatuklas ni Annalyn na si Moira talaga ang mastermind, ay ito namang si Balahadja ay tila may plano na nga traido rin si Moira. Pagkat nakita niya sa internet na tama naman ang sinasabi ng matanda na isa talaga siyang napakayamang negosyante. Kaya't kahit ilang milyon pa ang hingin niyang kapalit ng paglaya ni Lolo Pepe ay may ibibigay nito sa kanya. Isang patunay lang ito na talaga namang napakamakapangyarihan ng pera. Kaya naman kung isa ka rin sa mga nagnanais sa tuluyan nang ma-rescue itong si Lolo Pepe upang magkaalaman na at tuluyan nang mabulok sa kulungan itong si Moira, ay pakiclick naman ng like at subscribe button. Maaari ka rin mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga saloobin at suwestyon. Maraming salamat sa iyong panonood.